Iniwan ni Jackie ang marangyang buhay para sa lalaking mahal niyang si Florence. Nagpakasal sila at lahat ng oras ay binigay niya rito hanggang sa napabayaan na niya ang kanyang sarili. Ngunit ang iginanti sa kanya ng asawa ay maliitin siya at tawaging losyang at pinagpalit pa sa ibang babae. Labis ang galit ng dalaga dahil lang inakala ni Florence na mahina ay isa palang hasyendera at isa sa napakayamang babae sa Davao. Bumalik siya sa probinsya at pinamahalaan ng hasyenda nila at sa hindi inaasahan sa kanyang pamamasyal sa ilog, ay nadatnan siya ng aroganting binata na nagmamay-ari ng kabilang hasyenda. Si Gabriel Morales bilang isang lalaking may mataas na tingin sa sarili. Dahil sa kanyang yaman at kapangyarihan, bilang tagapagmana ng hasyenda Morales, naging mapanghusga siya sa mga babae. Inakala niya na lahat ng lumalapit sa kanya ay pera lang ang habol sa kanya. Hanggang sa makilala niya si Jackie, ang babaeng makakatapat niya. Si Gabriel na kaya ang lalaking makakasama niya habang buhay? Paano kung bumalik ang dating asawa niya? Magandang araw, Angels. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan natin ang kwento ni Jackie, ang babaeng nagmahal, nasaktan at muling bumangon bilang isang mayamang hasyendera. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nang gabing yun sa mansyon ay tila maririnig ang tunog ng mamahaling kubyertos at malulutong na tawa. Gabi yun ang selebrasyon para sa pagkapanalo ni Florence sa isang malaking bidding. Ang bawat sulok ng bahay ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng mamahaling wine ay nanunuot sa bawat panauhin. Sa gitna ng karangyaan, isang anino ang tila hindi nababagay sa paligid. Si Jackie. Nakalaylay ang kanyang lumang bestida na kupas na ang kulay. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng hindi maayos at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa maghapong paglilinis at pagluluto para sa mga bisita ng kanyang asawa. Sa loob ng 6 na taon ng kanilang pagsasama, unti-unting nawala ang dating ganda ni Jackie sa ilalim ng mga gawaing bahay at panlalait ng kanyang asawa. "Jackie, ang bagal mo namang kumilos!" Bulyaw ni Florence habang nakatayo sa tabi ng kanyang mga kaibigang negosyante. Lumapit si Jackie, bit-bit ang isang tray ng champagne. "Pasensya na, Florence. Marami lang tinapos sa kusina." "Huwag mo akong tawaging Florence sa harap ng mga kaibigan ko." Pagputol ng lalaki, ang kanyang boses ay puno ng galit at pandidiri. "Hindi ba't sinabihan na kita na manatili ka na lang sa kusina? Kung ganyan din ang itsura mo, mukha kang katulong na naligaw sa party ko." Nagtawanan ng mga kaibigan ni Florence. Isang babaeng nagngangalang Kate ang tumayo at tiningnan si Jackie mula ulo hanggang paa. "Florence, darling, ito na ba talagang asawa mo? I thought she was just one of your staff. Bakit parang losyang na losyang? Hindi ba usong sukli sa kanya?" Napayuko naman si Jackie. Nararamdaman niya ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak. "Florence, kailangan ko lang ihatid ang mga to dahil wala nang tao sa kusina." "Enough!" Agaw ni Florence. Lumapit siya kay Jackie at kinuha ang baso ng wine. Ngunit bago niya ito inumin, sinadya niyang itapon ang laman nito sa paanan ni Jackie. "Tinan mong ginawa mo. Nadumihan mo ang floor. Wala ka nang silbi sa negosyo ko. Pati sa pag-serve sa bisita ko. Palpak ka pa." "Florence, sobra na yan!" Mahinang sambit ni Jackie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na kahihiyan. "Sobra? Ang tawag dito ay katotohanan. Tumingin ka sa salamin, Jackie. Look at you. You're a disgrace. Walang class, walang ganda, at lalong walang mararating. Kung hindi dahil sa awa ko, baka namamalimos ka na sa kalye." Hinarap ni Florence ang kanyang mga kaibigan. "Pasensya na kayo, guys. Minsan talaga, kahit anong bihis mo sa basahan pa rin ang kinalalabasan." Nakangisip ang saad ni Florence. Umiiyak naman at tumalikod na si Jackie papuntang kusina. Nang umalis ang huling panauhin, ang mansyong dati puno ng tawanan
ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit para kay Jackie, ang katahimikang ito ay mas nakakatakot kesa sa ingay ng mga mapang-aping bisita. Nakatayo siya sa gilid ng hagdan. Nanginginig pa rin ang mga kamay habang hawak ang basahang ginamit niya sa paglilinis ng itinapong wine ni Florence. Lumabas ang asawa mula sa minibar. May hawak na baso ng whiskey. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Sa halip, bakas doon ang labis na pagkapagod. Pagkapagod na tila nanggagaling sa presensya mismo ng kanyang asawa. "Bakit hindi ka pa natutulog?" Malamig na tanong ni Florence. "Hinihintay kita, Florence. Gusto ko lang mag-sorry kung napahiya kita kanina." Mahinang sagot ni Jackie. Huminto si Florence sa harap niya. Tiningnan niya si Jackie mula ulo hanggang paa. "Sorry, Jackie. Ang sorry mo hindi kayang ibalik ang dignidad ko na nawala dahil sa itsura mo. Bago pa lang tayo, ipinagmamalaki kita. Ang ganda mo nun, maayos kang tingnan. Pero tingnan mo sarili mo ngayon. Losyang ka na. Napabayaan mo ng sarili mo sa paraang nakakadiri ka." "Florence, naging ganito ko dahil ipinigay ko lahat ng oras ko sa pag-aalaga sa iyo at sa bahay na to." Pagtatanggol ni Jackie, ang boses ay puno ng pait. "Hindi ko hiningi yan. May mga katulong tayo, pero pinipilit mong magpakamartir. Ngayon, hindi na kita kayang iharap sa mga tao. Nahihiya ako na ikaw ang asawa ko." Pagkatapos, bitawan ng mga salitang yun, tinalikuran siya ni Florence at dire-diretsyong lumabas ng mansyon. Narinig na lamang ni Jackie ang mabilis na pagharurot ng sasakyan nito paalis. Lumipas ang isang araw, 2, 3, hindi umuwi si Florence. Sa bawat gabi na lumilipas, hindi magawang makatulog ni Jackie. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang namamayani pa rin sa puso niya ay ang pag-aalala. Kumakain ba siya ng maayos? Saan siya natutulog? Galit pa ba siya sa akin? Paulit-ulit na tinatawagan ni Jackie ang cellphone ni Florence. 10 beses, 20. Ngunit bawat tawag ay nauuwi lamang sa voicemail. Nagpadala rin siya ng napakaraming text messages. "Florence, nasaan ka? Mag-usap tayo, please. Nagluto ko ng paborito mo. Uuwi ka ba? Kahit wag ka na magsalita, basta malaman ko lang na ayos ka." Ngunit walang sagot. Bawat ring ng telepono ay parang pintig ng puso ni Jackie na unti-unting nadudurog. Hindi niya alam na habang siya ay nagpupuyat sa pag-aalala, si Florence ay nasa isang resto bar. Pinaliligiran ng mga babaeng naka-makeup at mababango. Pilit na kinakalimutan na may isang losyang na asawang naghihintay sa kanya sa bahay. Napaupo si Jackie sa sahig ng kanilang madilim na sala. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang pagmamahal na ibinibigay niya ay tila isang regalong pilit na itinatapon sa basurahan. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganitong klaseng pagbabaliwala ng asawa. Nang sandaling yun, nakaupo si Jackie sa sofa. Ang kanyang mga mata ay pagod at namumula dahil sa puyat at pag-iyak. Sa loob ng 3 araw, ang bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit bawat segundo ay unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Biglang nabasag ang katahimikan nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang pamilyar na halakhak ang narinig ni Jackie, ang tawa ng asawa niya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Pumasok si Florence na may kaakbay na isang babae. Nakasuot ito ng isang napakaikling pulang cocktail dress, ang buhok ay perpektong nakastyle, at ang amoy ng mamahaling pabango nito ay agad na sumakop sa amoy ng nilutong hapunan ni Jackie na kanina pa lumamig sa mesa. Agad na natigilan ang dalawa na makita si Jackie na nakatayo sa gitna ng sala. Suot ang kanyang kupas na duster at ang buhok na gulo-gulo pa. "Florence, sino siya?" tanong ni Laika. Ang boses ay puno ng pagtataka habang nakatingin kay Jackie. "Don't mind her, Laika. She's my wife. But we're practically done." Walang pakialam na sagot ni Florence na tila ba hindi asawa ang kanyang tinutukoy kundi isang lumang gamit na itatapo na. Nanlaki naman ang mata ni Laika. Agad siyang kumala sa pagkakaakbay ni Florence. "Wife? Florence, sabi mo sa akin binata ka. Sabi mo wala kang sabit. You lied to me." "Laika, honey, it's complicated."
Susubukang amuin sana ni Florence ang babae. Ngunit isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang nagpatigil sa lahat. Nabitawan ni Jackie ang hawak niyang baso. Hindi siya umiiyak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na matagal niyang kinimkim. Ang losyang at mahinang Jackie ay tila naglaho sa isang iglap. Tumayo siya ng matuwid. Ang kanyang presensya ay biglang naging mabigat at dominante. "Tama na, Florence!" Mariing sabi ni Jackie. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Hinarap ni Florence si Jackie nang may halong inis. "Ano ba, Jackie? Huwag kang gumawa ng eksena dito sa harap ng bisita ko. Kita mo na nga, pati siya nadidiri sa'yo." Lumakad si Jackie papalapit sa kanila. Sa bawat hakbang niya, tila ba nawala na ang kanyang asawa. "Bisita? Ang tawag dyan ay kabit, Florence. At huwag mo sabihin, nagagawa mo kung ipahiya sa loob ng bahay na to pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo." "Ginawa? Ano ba ginawa mo kundi maging pabigat at magbukang katulong sa mansyong to?" Buliyaw ni Florence. "Nakakalimot ka na yata. Florence, ginawa ko ang lahat para maging masaya ka. To nagsisimula ka pa lang. Sino ang naniwala sa'yo? Tinalikuran ko ang maganda kong buhay dahil sinunod ko ang gusto mo na manatili lang sa bahay para pagsilbihan ka. I gave up my dreams, my life, my career, and my identity just to be the wife you wanted." Napatahimik naman si Florence, ngunit ang kanyang pride ay hindi pa rin matanggap ang katotohanan. "Lahat ng pananakit mo, lahat ng panlalait mo sa itsura ko, tinanggap ko dahil mahal kita. Naging ganito ang itsura ko dahil hindi ko na naaasikaso ang sarili ko sa pag-aalaga sa lahat ng pangangailangan mo. Pero ang dalhin ng babae mo sa bahay natin, sa bahay kung saan ako nagsilbi sa iyo ng tapat, yan ang pinakamaling pagkakamali na ginawa mo." Tumingin si Jackie kay Laika na ngayon ay bakas ng hiya sa muka at muling ibinalik ang tingin kay Florence. "Hindi mo lang ako sinaktan. Florence, inalis mo ang respeto mo sa akin bilang asawa. At dahil dyan, tapos na tayo." "Anong sinasabi mo?" tanong ni Florence na tila hindi makapaniwala. "I am leaving," deklara ni Jackie. "At huwag mong isiping babalik pa ako. Ito ang tatandaan mo. Ang babae pag nagmahal ay totoo at handang gawin ang lahat. Pero kapag tuluyan na napagod sa lahat ng pananakit at panluloko nyo, kahit mahal pa namin kayo, ay hinding-hindi nyo na mababalik pa. Kaya magsama kayo ng babae mo." Saad ni Jackie bago siya umakyat sa itaas. Hindi siya nag-impake ng marami. Kinuha lang niya ang kanyang mga importanteng dokumento at ang kaunting perang naipon niya bago siya nagpakasal. Pagbaba niya, dire-diretso siyang lumabas ng pinto nang hindi malang nililingo ng asawa. "Jackie, bumalik ka dito. Nag-usap tayo. Wala kang pupuntahan. Magugutom ka lang sa labas." Sigaw ni Florence mula sa pinto, ngunit tila wala nang narinig pa si Jackie. Sa labas ng malawak na tarangkahan ng Hacienda de Silva sa Davao, nakatayo ang isang babaeng tila pasa ng buong daigdig. Ang sikat ng araw sa probinsya ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang lamig sa kanyang puso mula sa Maynila ay tila hindi pa rin natutunaw. Si Jackie, na dating tinitingala bilang prinsesa ng mga de Silva, ay nakatayo ngayon sa harap ng sarili nilang gate na parang isang estranghero. Ang kanyang suot na kupas na damit at ang kanyang pagod na muka ay malayo sa imahe ng anak ng mga makapangyarihang asyendero na sina Don Manuel at Doña Corazon. 6 na taon siyang hindi nagpakita. 6 na taon siyang hindi tumawag dahil sa labis na pagmamahal o bulag na pag-ibig. Kay Florence, pinili niyang talikuran ang yaman at pangalan ng pamilya para sa asawa. Ngunit sa huli, ang simpleng buhay na yon ang naging kulungan niya kung saan siya minaliit at itinapon. "Kaya ko ba silang harapin?" bulong ni Jackie sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa bakal na rehas ng gate. "Paano ko hihingi ng tawad matapos ko silang sawayin para sa isang lalaking sinaktan lang ako?" Naalala niya ang huling pagtatalon nila ni Don Manuel. "Kapag lumabas ka sa pintong ito, Jackie, huwag kang babalik na luhaan dahil binalaan na kita," ang sabi ng kanyang ama. Akma na siyang tatalikod upang umalis nang biglang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Isang matandang babae ang lumabas. May bitbit na basket ng mga pinitas na bulaklak. Natigilan si Jackie sa kanyang kinatatayuan. Ito si Nanay Isabel. Ang yaya niya mula pa noong bata siya. Nalaglag ang basket na hawak ni Nanay Isabel
Ang kanyang mga mata ay nanlaki at agad na nangilid ang luha. Jackie! Anak! Ikaw ba yan? Hindi nakapagsalita si Jackie. Nanatili siyang nakayuko. Hindi kayang tingnan ang babaeng nag-alaga sa kanya. Na Isabel, sorry po. Hindi na hinintay ng matanda ang susunod na sasabihin ni Jackie. Mabilis itong lumapit at niyakap siya ng napakahigpit. Isang yakap na puno ng pangungulila, pagmamahal at pagtanggap. Doon ay tuluyan ang bumigay ang depensa ni Jackie. Napahagulhol siya sa balikat ng kanyang yaya. Anak, Diyos ko, bakit ngayon ka lang? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganito nang itsura mo? Ang ganda-ganda mo nung umalis ka rito. Bakit tila pinabayaan mo ng sarili mo? Nay, naging hibang ako sa pagmamahal ko kay Florence, pero hindi niya ako iningatan. Hikbi na saad ni Jackie. Huwag ka na, hayaan mo na anak, tahan na. Ang mahalaga ay nandito ka na. Sabi ni Nanay Isabel habang pinapahiran ang mga luha ni Jackie. Agad niyang binuksan ng malawak ang gate. Dali ka, pumasok ka, huwag ka matakot. Ang mga magulang mo, gabi-gabi sila nagdarasal para sa pagbabalik mo. Walang magulang ang kayang matiis ang anak, lalo na't nakikita kitang ganyan. Sa bawat hakbang ni Jackie papasok sa driveway ng mansyon, nararamdaman niya ang pamilyar na amoy ng lupang sinilangan. Ang bawat puno at bulaklak ay tila bumabati sa kanyang pagbabalik. Alam niyang hindi magiging madali ang pagharap sa kanyang ama. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, naramdaman ni Jackie na ligtas siya. Ang Hacienda de Silva ay hindi lang isang lupain. Ito ang kanyang lugar. At dito, sisimulan niyang buuin ang piraso ng sarili niyang winasak ng maling tao. Habang papalapit si Jackie sa pintuan ng mansyon, tila bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 pagsisisi. Nakatayo sa may balkonahe si Don Manuel at Doña Corazon. Ang kanyang ama ay seryosong nakatingin sa malayo, habang ang kanyang ina naman ay tila may lungkot na bakas sa mga mata nito. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, huminto si Jackie. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding naramdaman hiya. Daddy, Mommy, halos pabulong niyang sambit. Inasahan ni Jackie ang sermon. Inasahan niyang itataboy siya o kaya ay ipapalala sa kanya ang lahat ng babalang binaliwala niya noon para kay Florence. Ngunit nagulat siya nang mabilis na bumaba ng hagdan si Doña Corazon at walang sabi-sabing niyakap siya ng napakahigpit. Ano ko? Ano ko? Hikbi ng kanyang ina. Sumunod si Don Manuel. Bagamat kilala sa pagiging istrikto, nakita ni Jackie ang panginginig ng baba ng kanyang ama. Inilagay nito ang kanyang malalapad na palad sa balikat ni Jackie. Akala mo ba, matitiis ka namin, Jackie? Ang magulang ay maaaring masaktan, maaaring magalit, pero kailanman ay hindi kayang tiisin ang sariling pamilya. Patawad po, patawad kung binaliwala ko kayo. Iyak ni Jackie sa gitna ng yakap ng kanyang mga magulang. Dito ka na, yan ang mahalaga. Tapos ng panahon ng pagdurusa mo, anak. Hindi na namin hahayaang may umapi sa iyong muli. Deklara ni Don Manuel na may otoridad. Mula sa sandaling yon, ang Hacienda de Silva ay naging sentro ng isang malaking pagbabago. Hindi hinayaan ni Doña Corazon na manatiling lugmok ang anak. Sa loob ng sumunod na 2 buwan, si Jackie ay sumailalim sa isang total transformation. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na anyo. Uni nilang binalik ang kanyang sigla sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at pahinga. Ang kanyang tuyot na buhok ay muling kuminang sa tulong ng salon. Ang kanyang balat na dati maputla at parang pinabayaan ay muling nagkaroon ng buhay at rosy glow. Tinanggal niya ang mga lumang duster at pinalitan ang kanyang wardrobe ng mga eleganteng kasuotan na nagpapakita ng kanyang tunay na estado sa buhay. Ngunit ang pinakamatinding pagbabago ay ang kanyang disposisyon. Ang dating losyang na asawang laging nakayuko ay naglaho na. Muling nagbalik ang matalas na isipan ni Jackie. Sinimulan niyang hawakan ng ilang mga papeles sa negosyo ng asyenda at doon napatunayan ni Don Manuel na hindi nawala ang katalinuhan ng kanilang anak. Isang umaga, bumaba si Jackie sa grand staircase ng mansyon. Nakasuot siya ng isang fitted na emerald green power suit. Ang kanyang buhok ay naka-slick bun.
at ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. "Handa ka na ba, anak?" tanong ni Don Manuel habang nakangiti. "Ready na ako, Dad. Ang Jackie na kilala ninyo noon ay nagbalik na at sa pagkakataong ito, wala nang sino man na makakatapak sa akin." Si Jackie ay muling naging ang babaeng tinitingala, hinahangaan at kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang ganda, may isang layunin na nakaukit sa kanyang puso. Ang ipakita kay Florence kung anong klaseng tao ang itinapon nito sa putikan. Ang katahimikan sa loob ng study room ni Don Manuel ay napuputo lamang ng tunog ng paglipat ng mga pahina ng dokumento. Doon, nakaupo si Jackie, suot ang kanyang reading glasses, habang seryosong sinusuri ang quarterly report ng kanilang mga korporasyon. Wala na ang bahid ng harina sa kanyang mga palad. Ngayon, ang kanyang mga daliri ay humahawak na ng mga ballpen na nagkakahalaga ng libo-libong piso at mga titulong nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Isang malaking lihim ang itinago ni Jackie kay Florence sa loob ng 6 na taon ng kanilang pagsasama. Ang katotohanan, siya ang nag-iisang tagapagmana ng Hacienda de Silva at ng iba pang malalaking negosyo sa ilalim ng De Silva Group of Companies. Doong magkakilala sila ni Florence, si Jackie ay isang simpleng empleyado sa isang marketing firm. Nang magtapat ng pag-ibig si Florence, pinili ni Jackie na ilihim ang kanyang tunay na estado. Gusto niyang patunayan sa kanyang mga magulang na mali sila. Na mahal siya ni Florence dahil sa kung sino siya, at hindi dahil sa bilyong pisong inheritance na nakapangalan sa kanya. Gusto niyang ipakita na kayang bumuo ng masayang pamilya kahit nagsisimula pa lang sa wala. Ngunit nagkamali siya. Ang akala niyang pag-ibig na walang kondisyon ay napalitan ng panlalait nang mawalan siya ng kinang dahil sa pagpapakababa niya para sa asawa. Ang lalaking pinagkatiwalaan niyang magmamahal sa kanya ng walang pera ay siya ring lalaking nag-api sa kanya dahil sa kawalan nito. Masyado ako naging kampante, Dad. Akala ko ang pagpapakumbaba ay tanda ng pagmamahal. Hindi ko alam na yun palang magiging dahilan para tapakan nila ako. Dagdag ni Jackie. Ngayon, muling hawak ni Jackie ang kanyang buhay bilang bagong CEO ng De Silva Real Estate Company at isang hasyendera. Siya na ang nagpapatakbo sa mga proyektong dati ay pinapangarap lang ni Florence na makuha. Ang kanyang mga asset ay hindi lang limitado sa lupain sa Davao. Mayroon siyang mga shares sa mga bangko, hotel at mga shipping lines. Sa tulong ng makapangyarihang mga abogado ng pamilya De Silva at ang impluwensya ng kanilang pangalan sa korte, mabilis na napawalang bisa ang kasal nina Jackie at Florence. Para kay Jackie, ang bawat pirma sa annulment papers ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadenang matagal na bumihag sa kanyang buhay. Malaya na siya, hindi lang sa batas, kundi pati na rin sa multo ng kanyang nakaraan. Isang maaliwalas na umaga sa Davao, napagpasyahan ni Jackie na sumakay sa kanyang paboritong kabayo na si Luna, isang puting stallion. Nakasuot siya ng riding pants at isang simpleng puting polo shirt na lalong nagpalitaw sa kanyang kumikinang na balat at angking ganda. Sa kanyang pagsakay, tila siya isang diyosa ng kalikasan na nagmamasid sa kanyang kaharian. "Luna, dahan-dahan lang," bulong niya habang tinadama ang sariwang hangin. Sa kanyang pamamasyal, napadpad si Jackie sa isang bahagi ng kagubatan na tila hindi pa niya napupuntahan. Doon ay nakakita siya ng isang napakagandang ilog. Ang tubig ay kristal sa linaw, at ang tunog ng agos nito ay tila isang oyayi na nag-aanyaya sa kanya. Dahil sa init ng sikat ng araw, hindi napigilan ni Jackie na maengganyo. Itinali niya si Luna sa isang matibay na puno. Sinigurado niyang walang tao sa paligid bago siya dahan-dahang lumusong sa malamig na tubig. Ngunit sa sobrang katuwaan, hindi napansin ni Jackie na nakalampas na pala siya sa hacienda nila at nakarating sa Hacienda Morales. Ang Hacienda Morales ay pagmamay-ari ng isang lalaking kinatatakutan at pinag-uusapan sa buong probinsya. Si Gabriel Morales. Kilala siya bilang isang dominanteng negosyante, mailap sa media at tila may pusong bato. Sinasabing matapos siyang pagtaksila ng kanyang dating kasintahan ay tinalikuran niya ang salita ng pag-ibig at naging mapait ang pakikitungo sa mga babae. Para sa kanya, ang mga babae ay mga dekorasyon lamang na papanlinlang. Habang nagpapalutang-lutang si Jackie,
bigla siyang nakarinig ng malakas na kaluskos ng mga dahon at ang yabag ng mabibigat na paa. Agad siyang napaayos ng tayo sa gitna ng ilog. Ang tubig ay hanggang balikat niya. Sino nagbigay sa'yo ng permiso na maligo sa pribadong pagmamayari ko? Isang baritono at palamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon ang dalaga sa pampang at doon niya nakita ang isang lalaking nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. Nakasuot ito ng itim na boots, maong na pantalon at isang deboto na polo na nakabukas ang unang 3 butones na nagpapakita ng matikas nitong katawan. Ang kanyang buka ay tila nililok ng mga Griego. Matangos ang ilong, matalimang panga at ang kanyang mga mata ay parang agila na sumusuri sa bawat galaw ni Jackie. Ito si Gabriel Morales. Pasensya na. Nauutal na sabi ni Jackie na sinusubukang takpan ng kanyang sarili sa ilalim ng tubig. Hindi ko alam na nakalampas na pala ako sa hangganan ng aming hasyenda. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Gabriel. De Silva? Alam niyang ilan sa De Silva ang nagmamay-ari ng ilang hasyenda sa kanilang probinsya. Akala ko ba tanyag kayo sa disiplina, pero bakit parang hindi ka marunong magbasa ng karatula? Sinasabi ko nang hindi ko sinasadya. Sagot ng dalaga na muling bumabalik ang kanyang tapang. Hindi siya sanay na kinakausap ng ganito kabastos. Kung maaari lang, tumalikod ka muna para makalabas ako sa tubig. Bakit ako tatalikod sa sarili kong lupain? Hakbang ni Gabriel pababa sa pampang, papalapit sa gilid ng tubig. Tinitigan niya si Jackie ng diretso sa mga mata. Isang titig na puno ng otoridad at tila naghahanap ng kamalian. Sa tingin mo ba, ang ganyang ganda ay sapat na para palampasin ko ang trespassing mo? I've seen a woman like you playing the lost beauty card to get attention. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Jackie. Hindi ko kailangan ng atensyon mo, Mr. Morales, at mas lalong hindi mo kailangan maging ganyan kabastos. I am leaving. Subukan mo. Hamon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang babala. Sa gitna ng kristal na ilog, sa ilalim ng init ng araw, nagtagpo ang 2 mundong parehong sugatan ng nakaraan. Ang isang babaeng kakatayo pa lang mula sa pagkakadapa at isang lalaking nangako na hinding-hindi na muling magpapakababa sa kahit kanino. Lalo na sa isang babae. Nanatiling nakatayo si Gabriel sa pampang. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang malapad na dibdib habang ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapanghusga. Kahit na sa ilalim ng tubig ay bakas ang hubog ng balikat ni Jackie at ang kinis ng kanyang balat. Tila wala itong epekto sa lalaking kilala sa pagiging man-hater. Para kay Gabriel, ang ganda ay isang armas lamang na ginagamit ng mga babae upang makapanlinlang. Miss, wag na nating pahabain pa to. Panimula ni Gabriel. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Oo, aaminin ko, maganda ka. Marahil ay isa ka sa mga pinakamagandang babaeng nakatapak sa lupain ko. Pero hindi mo ko maluloko sa pa-victim na drama mo. Ilang babae na bang napadpad dito sa ilog ko, nawala sa gubat, biglang nasiraan ang sasakyan sa tapat ng gate ko. Kumunot ang noo ni Jackie. Ano bang sinasabi mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gabriel. Ang sinasabi ko, ang mga kagaya mo na pera lang ang habol sa akin ay hindi nararapat sa atensyon ko. Masyadong gasgas ng estilo mo. Akala mo ba, kapag nakita kitang ganyan sa ilog, ay agad ako mahuhulog sa bitag mo? Hindi ako lalaking pakakasalan ka dahil lang sa ganda mo. Isa ka lang sa mga babaeng pera lang ang habol sa akin na ginagamit ang ganda. Dahil sa mga salitang yon, tila nakadama ng galit ang dalaga. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya kay Florence, ang tawaging walang silbi, ang maliitin ng kanyang pagkatao, ay biglang nag-alab muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya iiyak. Tapos ka na ba? Malamig na tanong ni Jackie. Unti-unti siyang lumakad papalapit sa mababaw na bahagi. Sapat lang para makita ang kanyang determinasyon, pero nananatiling tago ang kanyang katawan. Masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo, Mr. Morales. Akala mo ba ang lahat ng babaeng makikita mo ay may pakay sa'yo? Nakakasuka ang pagiging arugante mo. I am just being realistic. Sagot ni Gabriel. Bagamat sa loob-loob niya ay nagugulat siya sa tapang ng dalaga. Karaniwan ay umiiyak o nagpapakyut ang mga babae sa harap niya.
Pero ang babaeng ito ay parang handang makipaglaban at hindi man niya sabihin pero humanga siya roon. Makinig ka sa akin. Hindi ako mababang babae at mas lalong hindi ko kailangan ng pera mo dahil baka mas marami pa akong lupain kesa sa'yo. Hindi mo ko kilala kaya wala kang karapatang husgahan ang pagkatao ko. At isa pa. Huminto si Jackie at tiningnan si Gabriel mula ulo hanggang paa ng may halong pangmamaliit. Isang bagay na hindi pa nararanasan ng binata mula sa kahit kanino. Mister, kahit pogi ka at kahit ikaw pang huling lalaki sa mundo, hindi kita magiging type. Masyadong bulok ang ugali mo para sa isang tulad ko. Kaya kung maaari lang, pakiusap, tumalikod ka at aalis na ako rito. O baka naman pati ang pagtalikod ay kailangan ko pang bayaran sa'yo. Natigilan si Gabriel. Nabingi siya sa tindi ng insultong binitawan ng babae. Walang sino man ang nakapagsalita sa kanya ng ganun. Ang kanyang panga ay nagtagis at sa isang sandali, nagkaroon ng tensyon sa hangin na hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa isang kakaibang kislap na hindi nila maipaliwanag. Fine. Maikling sagot ni Gabriel. Mabilis siyang tumalikod. Ang kanyang likuran ay tila isang pader ng galit. Tag-ayos ka na't umalis. At huwag na huwag ko nang makikitang anino mo sa Hacienda Morales. Kundi baka makalimutan kong babae ka. Huwag kang mag-alala, Mr. Morales. Sagot ni Jackie habang mabilis na lumalabas sa tubig at kinukuha ang kanyang mga damit sa sanga. Hindi na mauulit to. Dahil sa susunod na magkita tayo, baka ikaw nang kailangan makiusap sa akin. Nanatiling nakatayo si Gabriel. Nakatalikod habang naririnig ang kaluskos ng tela sa likuran niya. Ang bawat salitang binitiwan ni Jackie ay paulit-ulit niyang naririnig. Hindi kita type. Bulok ang ugali mo. Walang sino mang babae ang nagtangka na sabihin siya niyon. Ang lahat ay nagkakandara pa sa isang sulyap niya lang. Ngunit ang babaeng ito na tila isang sirena sa ilog ay nagawa siyang hiyain sa sarili niyang lupain. Nang maramdaman niyang tapos na itong magbihis, lumingon si Gabriel. Nakita niya si Jackie na inaayos ang kanyang polo. Ang kanyang buhok ay basa pa at nakalaylay sa kanyang balikat, habang ang kanyang muka ay nagbabaga sa galit. Tapos na ako, makaalis na nga. Matapang na sabi ni Jackie habang akmang lalampas sa tabi ni Gabriel para kunin ang tali ng kanyang kabayo. Ngunit bago pa siya makahakbang, mabilis na humarang si Gabriel. Hinawakan niyang braso ni Jackie ng mahigpit. Di pa tayo tapos, Miss De Silva. Akala mo ba ganun na lang kadali ang talikuran ako matapos mo akong insultuhin? Pitiwan mo ako, Gabriel. Ano pa bang gusto mo? Pag makaawa ba ako? Hindi ba't nakuha mo ng gusto mo na paalisin ako? Tinitigan siya ni Gabriel ng malapitan. Ang amoy ng sariwang tubig at ang bango ng balat ni Jackie ay tila lalong nagpagulo sa isipan ng binata. Ang kanyang pagiging dominante ay naging mitsa ng isang emosyon hindi niya mapangalanan. Tila isang hamon sa kanyang dignidad ang bawat salitang pagtanggi ng dalaga. Gusto kong bawiin mo sinabi mo. Gusto kong bawiin mo na hindi mo ko type. Dahil alam nating dalawa, wala babaeng nakakatitig sa akin ng ganito na walang nararamdaman. Masyado kang bilib sa sarili mo. Sinasabi ko sa iyo, mas pipiliin ko pang tumandang dalaga kaysa magkaroon ng kinalaman sa isang lalaking kasing sama ng ugali mo. Dahil sa huling hirit na yon, tila naputol ang huling kontrol ni Gabriel. Sa gitna ng init ng kanilang pagtatalo, bigla niyang hinila si Jackie papalapit sa kanya. Bago pa makahuma ang dalaga, mariing nilapat ni Gabriel ang kanyang mga labi sa mga labi ni Jackie. Ito ay isang halik na puno ng galit, tensyon at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang halik na naglalayong patahimikan ng dalaga. Ngunit hindi si Jackie ang tipo ng babae na basta na lamang susuko. Nanlaban siya. Itinulak ang matikas na balikat ni Gabriel hanggang sa makuha niya ang sapat na puwersa. At isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Gabriel. Napabaling ang muka ng binata at agad na namula ang bakas na mga daliri ni Jackie sa kanyang balat. Bastos ka? Akala mo ba lahat ng bagay ay makukuha mo? Na lahat ng babae ay matutuwa sa pambabastos mo? Natigilan si Gabriel. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga bata ay nananatiling nakapako kay Jackie. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na sakit sa mga mata ng isang babae. Isang sakit na hindi gawa-gawa lang, kundi nanggagaling sa isang pusong tila marami ng pinagdadaanan.
Wag na wag mo nang susubukang lumapit sa akin muli. Banta ni Jackie. Mabilis siyang sumakay kay Luna, ang kanyang kabayo. Sa isang mabilis na kumpas ng tali, pinaharurot niya ang kabayo pabalik sa Hacienda de Silva nang hindi lumilingon. Naiwan naman si Gabriel sa pampang ng ilog, mag-isa. Ang sakit sa kanyang pisngi ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang labi. Hindi siya makapaniwala na tatanggihan siya ng babae. Jackie de Silva, hindi pa tayo tapos. Galit na pinaharurot ni Gabriel ang kanyang kabayo pabalik sa kanyang mansyon. Ang sakit sa kanyang pisngi ay tila nagbibigay ng apoy sa buong katawan niya. Hindi siya mapakali sa bawat pikit ng kanyang mga mata. Ang alaala ng matapang na mukha ni Jackie at ang tamis ng halik na nauwi sa sampal ang bumabalot sa kanyang isipan. Sino bang babae yun para hiyain ako ng ganun? Bulong niya sa sarili habang padabog na pumasok sa kanilang malawak na sala. Ngunit agad siyang napatigil nang makita ang kanyang mga magulang na sina Don Ramon at Doña Sara na masayang nakikipag-usap sa dalawang pamilyar na mukha sa kanilang probinsya, sina Don Manuel at Doña Corazon de Silva. Ah, Gabriel anak, nandito ka na pala. Masayang bati ng kanyang ama. Eksakto dating mo, kanina ka pa namin pinag-uusapan. Napalunok si Gabriel. Alam niya ang direksyon ng usapang ito. Ilang buwan na siyang kinukulit ng kanyang mga magulang na makipagkilala sa nag-iisang tagapagmana ng mga de Silva. Ayon sa kanila, ito ang pinakamagandang alyansa para sa dalawang pinakamalaking hasyenda sa Davao. Dad, Ma'am, alam niyo naman ang sagot ko. Malamig na sabi ni Gabriel. Pilit na itinatago ang namumulang bakas sa kanyang pisngi. Hindi ko kailangan pakasalan ng kung sinong prinsesa na hindi ko naman kilala para ng sa negosyo. Gabriel anak, hindi lang ito tungkol sa lupa. Malambing na sabi ni Doña Sara. Si Jackie ay isang napakatalino at napakagandang babae. At dahil sa nandito na rin lang naman ang kanyang mga magulang, napagkasundaan namin na magkaroon ng isang formal na hapunan sa kanilang mansyon bukas ng gabi. Hindi ako pupunta. Matigas na tanggi ni Gabriel. Pupunta ka, Gabriel. Bilang respeto sa mga de Silva. Mariing sabi ni Don Ramon. Isang gabi lang ito. Pagkatapos noon, kung talagang ayaw mo sa kanya, hindi na kami muling mangungulit pa. Wala nang nagawa si Gabriel kundi ang sumang-ayon. Bagamat puno ng pag-aalinlangan ng kanyang puso, sa kanyang isip, ang Jackie na ito ay marahil isang maarte at spoiled na tagapagmana na walang alam sa buhay kundi ang mag-enjoy sa yaman ng magulang, gaya ng babae na nakaharap niya kahapon na isa ding de Silva. Kinaumagahan, binalot ng kaba si Jackie habang inihahanda siya ng kanyang ina para sa dinner. Hindi niya alam kung sino ang bisita. Ang tanging alam niya lang ay anak ito ng mga Morales. At dahil sa nangyari sa ilog, wala siya sa mood na makipagplastikan sa kahit kanino. Nang sumapit ang gabi, dumating ang mga Morales sa mansyon ng mga de Silva. Nakasuot si Jackie ng isang simpleng black silk dress na hapit sa kanyang katawan. Habang ang kanyang buhok ay naka-waves, pababa siya ng hagdan nang sabay na pumasok si Gabriel sa pinto. Suot ang isang navy blue suit na lalong nagpalakas sa kanyang presensya. Ngunit sabay silang napatigil. Nalaki ang mga mata ni Jackie. Ang lalaking nambastos sa kanya sa ilog ay nasa loob ng kanyang bahay. Gayon din si Gabriel. Hindi siya makapaniwala na ang ex-wife na balitang nagbalik ay ang mismong babaeng nanampal sa kanya kahapon. Ikaw? Sabay nilang bulanas. Agad na napatingin ang kanilang mga magulang. Magkakilala na ba kayo? Tanong ni Doña Corazon na may halong tuwa. Hindi po. Mabilis na sagot ni Jackie habang ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng kuryente patungo kay Gabriel. Nagkasulubong lang kami sa hangganang hasyenda. Matipid na sagot ni Gabriel na ngayon ay hindi maalis ang tingin sa kagandahan ni Jackie. Kung kahapon ay tila sirena ito sa ilog, ngayon ay mukha itong isang diyosa. Napaupo sila sa hapagkainan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang makapal na pader na hindi matibag-tibag. Habang ang mga magulang nila ay masayang nagkukwentuhan tungkol sa mga alaala noong mga bata pa sila, kung paano raw sila ipinagkasundo noon pa man, si Jackie at Gabriel
ay abala sa pagpapakitang gilas sa pamamagitan ng matatalim na sulyap. Naalala niyo ba, Manuel? Sabi natin noon, kapag nagkaanak tayo ng babae at lalaki, pagsasamahan natin ang dalawang lupain. Tawa na saad ni Don Ramon. Ay oo nga, Ramon. At tignan mo naman sila ngayon. Tadhana na ang gumawa ng paraan. Dagdag ni Don Manuel. Lalong uminit ang pakiramdam ni Jackie. Lumingon siya kay Gabriel at nakitang nakatingin din ito sa kanya. May isang nakakalokong ngiti sa mga labi nito na tila ba sinasadyang asarin siya. Masyadong mabilis ang tadhana. Hindi ba, Miss De Silva? Hamon ni Gabriel habang dahan-dahang itinaas ang kanyang wine glass. Minsan ang tadhana ay mapaglaro, Mr. Morales. Pero hindi lahat ng laro ay nauuwi sa panalo. Minsan, ang laro ay kailangan tapusin bago pa man magsimula. Sagot ni Jackie, ang boses ay puno ng pait. Ang dinner na yun ay naging isang arena ng away ng mga salita at damdamin, habang ang kanilang mga magulang ay walang kamalay-malay na ang dalawang taong pinagkakaisahan nila ay mayroon ng madilim na nakaraan na nagsimula sa isang dakaw na halik sa pampang ng ilog. Makulay ang buong bayan ng Davao dahil sa pagdiriwang ng taunang fiesta. Ang bawat kalsada ay pinalamutian ng mga banderitas at ang hangin ay puno ng amoy ng lechon at iba't ibang kakanin. Sa gitna ng masayang selebrasyon, tila may sariling mundo si Gabriel Morales. Simula ng gabing magtagpo ang kanilang mga bata sa dinner ni Jackie at ang halik at sampalin sa ilog, hindi na niya maalis si Jackie sa kanyang isipan. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang matapang na tingin ni Jackie ang nakikita niya. Aminado siya sa kanyang sarili. Love at first sight nga yata ang nangyari. Kahit pilit niyang inaalis ang ideyang yun noong una para sa isang lalaking nangakong isasara ang puso, ang pagdating ni Jackie ay parang isang bagyong sumira sa lahat ng kanyang depensa. Hindi pwedeng ganito. Bulong ni Gabriel habang nakatingin sa salamin. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang binabaklas ang pader na itinayo niya laban sa pag-ibig. Napagtanto niya na ang pag-iwas ay lalo lamang nagpapatindi sa kanyang nararamdaman. Kaya naman, sa tulong ng kanyang dalawang pinakamatalik na kaibigan na sina Marco at Lucas, nagpa siya si Gabriel na gumawa ng isang hakbang na hinding-hindi aakalain ng sino mang nakakakilala sa kanya. Sigurado ka ba rito, Gabriel? Baka naman itaboy tayo ni Don Manuel kapag narinig ang boses mo. Tawa ni Marco habang inaayos ang kwerdas ng gitara. Tumahimik ka, Marco. Asar na sagot ni Gabriel habang maingat na hawak ang isang pumpo ng mga sariwang bulaklak. Sabi ng mami, pahilig daw si Jackie sa tradisyon. Gusto ko siyang ligawan sa paraang probinsyana, alumang pamamaraan. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ang malamig na bilyonaryo ng Davao, ngayon ay mag-aharana. Papapaamo ka rin pala ng isang babae, Gabriel. Akala ko ba, galit ka sa kanila? Singit naman ni Lucas na halos mabilaukan sa kakatawa. Di ba si Jackie? Maikling sagot ni Gabriel. Bagaman namumula ang kanyang mga tenga sa pang-aasar ng mga kaibigan. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, naglakad ang tatlo patungo sa mansyon ng mga De Silva. Madilim na ang paligid at tanging ang liwanag ng buwan at mga bituin ang nagsisilbing tanglaw nila. Pagdating sa ilalim ng bintana ni Jackie, hudyat na nagsimulang tumugtog si Marco. Si Jackie, na noon ay nagbabasa ng mga magazine sa kanyang kwarto, ay nagulat nang makarinig ng musika mula sa labas. Binuksan niya ang kanyang bintana at doon niya nakita ang tatlong lalaki. Sa gitna ay nakatayo si Gabriel, mukhang balisa at hindi mapakali, pero bakas ang determinasyon sa kanilang muka. Nagsimulang kumanta si Gabriel. Hindi man siya profesional na mga awit, ang bawat salita ay puno ng katapatan. Ang kanyang boses na karaniwang malamig at matigas ay naging malambot at puno ng pagsusumamo. Mula sa malayo, naririnig ni Jackie ang mahinang tawanan ni Marco at Lucas sa pagitan ng mga kumpas ng gitara. Lalo na kapag nagkakamali si Gabriel sa tono. Kinukurot ni Lucas ang tagiliran ni Gabriel habang bumubulong ng, "Ayos yan, tol. Konting emosyon pa." Napangiti si Jackie nang hindi namamalayan. May kung anong init ang dumaloy sa kanyang puso. Ang makitang isang dominanteng Gabriel Morales na
nagpapakasimple at hinahayaan ng sariling maging katatawanan sa harap ng kanyang mga kaibigan para lang sa kanya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Nang matapos ang kanta, tumingala si Gabriel. "Jackie," tawag niya. Ang boses ay seryoso na ngayon. "Alam ko nagsimula tayo sa maling pakikita. Alam ko marami ako nagsabing hindi maganda. Pero narito ko ngayon para patunayan na seryoso ko. Gusto kitang ligawan sa paraang nararapat para sa isang babaeng katulad mo." Nanatiling tahimik si Jackie sa bintana. Tinitingnan ang lalaking dati ay kinamumuhian niya. Sa likuran ni Gabriel, nag-thumbs up sina Marco at Lucas, habang ang huli ay pilit na pinipigilan ang tawa dahil sa itsura ng kaibigan na mukhang hihimatayin sa kaba. "Mr. Morales," simula ni Jackie, ang kanyang boses ay may halong biro. "Magandang kanta, pero mukhang kailangan mo pa ng practice sa mataas na lyrics." "Handa akong mag-practice gabi-gabi. Basta ikaw ang tagapakinig ko." Mabilis na sagot ni Gabriel. Nagtawanan sina Marco at Lucas ng malakas. "Banat mo, Gabriel! Galawang Gen Z!" sigaw ni Marco. Sa gabing yun, sa ilalim ng liwanag ng fiesta at ng mga bituin, tila unti-unting natutunaw ang yelo sa pagitan ng dalawa. Si Jackie na minsang nadurog ang puso ay nagsisimulang maniwala na marahil ay may pag-asa pa para sa isang bagong simula. At si Gabriel, ang lalaking takot magmahal, ay natutunan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pag-amin ng sariling kahinaan sa harap ng babaeng mahal mo. Ang bawat araw na lumilipas sa Hacienda de Silva ay tila nababalot na ng bagong kulay. Ang panliligaw ni Gabriel ay hindi tumigil sa gabing yun ng harana. Sa katunayan, lalo pa itong naging masugid. Araw-araw may dumarating na siriwang bulaklak sa opisina ni Jackie. Hindi lang basta rosas, kundi ang mga paborito niyang white lilies na tila pinag-aralan talagang alamin ng binata. Hindi lang sa material na bagay bumabawi si Gabriel. Padalis itong bumibisita sa mansyon, hindi para makipag-usap sa negosyo kay Don Manuel, kundi para samahan si Jackie sa pagmamasid sa asyenda. Sa kanilang mga paglalakad sa ilalim ng mga puno ng mangga, unti-unting nakilala ni Jackie ang tunay na Gabriel. Ang lalaking sa likod ng masungit na muka ay may malalim na pagmamahal sa lupain at malasakit sa kanyang mga tauhan. "Bakit mo ginagawa to, Gabriel?" tanong ni Jackie isang hapon habang nakaupo sila sa isang bench sa hardin. "Sabi mo noon, ang mga babaeng katulad ko ay pera lang ang habol sa'yo." Huminto si Gabriel at tiningnan si Jackie ng may pagsisisi. "Kinabumuhian kong sarili ko tuwing naaalala ko mga sinabi ko sa ilog, Jackie. Binuko ang pader sa paligid ko dahil natatakot akong muling masaktan. Pero nang makita kita, yung tapang mo, yung talino mo, at kahit yung sampal mo, dagising ako. Na-realize ko na ikaw yung babaeng handang itama ang mali ko, hindi yung sasang-ayon lang dahil sa yaman ko." Sa mga sandaling yun, naramdaman ni Jackie ang unti-unting pagkatunaw ng yelo sa kanyang puso. Ang takot na muling magtiwala ay dahan-dahang napapalitan ng kislap ng pag-ibig. Hindi niya akalain na matapos ang madilim na kabanata niya kay Florence ay may isang Gabriel Morales na darating para iparamdam sa kanya na siya ay sapat, maganda at karapat-dapat irespeto. Samantala, ang mga magulang nila ang tila pinakamasaya sa takbo ng mga pangyayari. Isang hapon, habang nagtsatsacha sa veranda sina Doña Corazon at Doña Sara, hindi nila mapigilang mapangiti habang pinapanood mula sa malayo ang dalawa. "Sara, tingnan mo sila, para silang mga bata," tawa ni Doña Corazon. "Sabi ko na nga ba, hindi magkakamali ang tadhana. Noon pa man, na magkasundo tayo na pag-isahin ang ating mga pamilya. Alam kong sila talagang para sa isa't isa." "Ay totoo ka dyan, Corazon," sagot ni Doña Sara. "Si Gabriel, noon ay palaging nakasimangot at puro trabaho lang ang iniisip. Pero ngayon, nakikita ko na muli ang ngiti sa kanyang mga mata. Malaki ang pasasalamat ko kay Jackie. Siya lang ang nakapagpaamo sa mailap kong anak." Maging si Don Manuel at Don Ramon ay nagkasundo na rin sa mga planong pangnegosyo na magkasama ang dalawang hasyenda. Para sa kanila, ang pag-iibigan nila Jackie at Gabriel ay hindi lang tagumpay ng puso, kundi katuparan ng isang matagal na nilang pangarap
na pag-isahin ang kanilang mga negosyo sa Davao. Isang gabi, habang naghahanda si Jackie para matulog, muli siyang tumingin sa salamin. Wala na ang bakas ng losyang na asawa. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng muling natutong magmahal at mahalin. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay tunay at abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa tuktok ng isang lunti ang burol kung saan tanaw ang dulo ng langit at ang malawak na lupain ng Davao, itinayo ni Gabriel ang isang simpleng setup para sa kanilang date. Walang mamahaling restaurant, kundi isang picnic blanket, mga paboritong pagkain ni Jackie at ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa kanilang mga balat. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan, maliban sa huni ng mga ibon at ang banayad na paghalaw ng mga damo. Habang pinapanood nila ang unti-unting paglubog ng araw, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Jackie. Ramdam ng dilaga ang init at seguridad sa bawat haplos ng binata. Sandaling natigilan si Jackie. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ex-husband ay tila isang malayong madilim na nakaraan, pero ang marinig ang pakikiramay ni Gabriel ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang puso. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Seryosong pagpapatuloy ni Gabriel habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pangako ko sa'yo, sa harap ng langit na ito, na hindi kita sasaktan. Ipaparamdam ko sa'yo araw-araw na ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Hindi kita itatago sa kusina. Ipagmamalaki kita sa buong mundo, Jackie. Sa mga sandaling yon, ang huling bakod sa puso ni Jackie ay tuluyan ang gumuho. Ang luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit, kundi ng labis na kagalakan. Gabriel, oo, sinasagot na kita. At mahal din kita. Alam ko maikling panahon lang na nagkakilala tayo, pero handa akong sumugal ulit ng nararamdaman ko. Ngunit hindi doon nagtapos ang sorpresa. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa harap ni Jackie. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang diamanting singsing na kumikinang sa huling sinag ng araw ang bumungad kay Jackie. Jackie, tapos ng panahon ng pagiging martir mo. Ngayon, gusto kong simulan natin ang panahon ng pagiging reyna mo sa piling ko. Will you marry me? Alam ko hindi ako perfect na lalaki, pero handa akong gawin ang lahat para mapasaya ka at maibigay ang buhay na deserve mo. Yes, Gabriel! Yes! Masayang sagot ni Jackie habang isinusuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri. Nagyakap ang dalawa sa gitna ng burol. Isang larawan ng wagas na pag-ibig na nagbula sa pagkakaibigan at paghilom. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa kanilang engagement ay mabilis na kumalat. Dahil parehong tanyag at makapangyarihan ng kanilang pamilya, naging viral ito sa social media. Ang mga larawan ni Gabriel na nakaluhod sa burol at ang nakakasilaw na singsing ni Jackie ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ang headline ay malinaw: Gabriel Morales at Jackie De Silva nakatakda ng magpakasal. Samantala, sa isang madilim at magulong opisina sa Maynila, nakaupo si Florence habang hawak ang kanyang cellphone. Nalalaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang balita. Ang losyang na asawang niloko niya ay hindi lang pala maganda at mayaman, kundi ikakasal na sa isang lalaking higit na mas matikas, mas mayaman at mas makapangyarihan kesa sa kanya. Isang matinding selos ang gumapang sa puso ni Florence. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa kay Jackie noon, sa kanyang puso ay aminado siya. Mahal niya pa rin ang asawa. Ngunit ang pag-ibig na yun ay hinaluan ng inggit at pagsisisi. Dito maaari. Nanginginig na bulong ni Florence. Hindi ka pwedeng sumaya sa piling ng iba, Jackie. Akin ka lang. Akong nauna mong minahal. Aniya sa kanyang sarili. Ang selos na nararamdaman ni Florence ay mabilis na nag-anyong isang mapanganib na plano. Hindi niya matatanggap na ang babaeng itinuring niyang basahan ay isa palang diamante na ngayon ay kumikinang sa kamay ng ibang lalaki. Habang nagbubunyi ang buong Davao para sa nalalapit na kasal, si Florence ay nagsisimula na mag-impake ng gamit para tumungo sa probinsya. Naging abala ang buong Hacienda de Silva para sa pinakahihintay na araw. Ang mansyon ay tila naging isang workshop ng mga florist, coordinator at designer. Puting mga kortina, sariwang amoy ng mga bulaklak at ang masayang kaba ni Jackie ang namamayani sa paligid.
Habang sinusukat ang kanyang gown sa harap ng salamin, hindi mapigilan ni Jackie ang mapangiti. Sa wakas, ang pangarap niyang kasal na puno ng respeto at pagmamahal ay malapit ng magkatotoo. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Lumabas ang isang lalaking bakas ang pagod sa muka. Malayo sa aroganteng Florence na huling nakita ni Jackie sa Maynila. Nang makita ni Jackie si Florence sa kanyang pintuan, tila tumigil ang mundo. Agad na humarang si Gabriel. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing proteksyon para kay Jackie. Ang mga mata ay puno ng babala. "Ano ginagawa mo rito?" Malamig na tanong ni Gabriel. Hindi lumaban si Florence. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Jackie. Isang bagay na hindi kailanman inakalang magagawa ng isang mapagmataas na lalaking tulad niya. "Jackie, pakiusap. Makinig ka lang kahit sandali." "Florence, tumayo ka riyan." Mahinang sabi ni Jackie. Ang kanyang boses ay kalmado na at wala ng bakas ng takot. "Jackie, patawarin mo ko." Hikbi ni Florence. "Naging bulag ako. Pinagpalit ko ang tunay na ginto sa mga bagay na wala namang halaga. Nung nawala ka, doon ko lang na-realize na ikaw ang buhay ko. Nagmamakaawa ako. Balikan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Magbabago ako. Magsisimula tayo muli." Tiningnan ni Jackie si Florence na may halong awa. Ngunit walang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Lumapit siya ng kaunti at tiningnan ang dating asawa ng diretso sa mga mata. "Florence, tapos na tayo." Mariing sabi ni Jackie. "Ang relasyong sinira mo noon ay nagsilbing aral sa ating dalawa. Tinanggap ko ang sakit, pero ginamit ko yun para mahanap ang sarili ko. Salamat sa ginawa mo, dahil kung hindi mo ko itinapon at niloko, hindi ko mararanasang mapulot ng isang lalaking tunay na magpapahalaga at magmamahal sa akin." Huminga ng malalim si Jackie at lumingon kay Gabriel na ngayon ay nasa tabi na niya. Hinawakan niya ang kamay ng binata. "Mahal ko si Gabriel, Florence. Siyang lalaki nagturo sa akin kung paano muling mabuhay. Wala na akong nararamdamang pagmamahal para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na napatawad na kita. Malaya ka na at malaya na rin ako." Nanlulumo si Florence. Ang katotohanang wala na talaga siyang babalikan ay parang isang malakas na sampal ng realidad. Labis ang kanyang pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Tumingin siya kay Gabriel at pagkatapos ay muli kay Jackie. Nakita niya sa mga mata ng dalawa ang katapatan na kailanman ay hindi niya naibigay sa dating asawa. Dahan-dahang tumayo si Florence. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at humarap kay Gabriel. "Mr. Morales, swerte ka sa kanya. Napakabait ni Jackie. Napakatapat. Huwag mong gawin ang pagkakamaling ginawa ko. Mahalin mo siya. Alagaan mo. Dahil itinapon ko ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At ikaw nakakuha nito. Huwag mong hayaan na masaktan pang muli si Jackie." Isang tipid na tumangulang ang isinagot ni Gabriel. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Jackie ay mas lalong humigpit. Isang tahimik na pangako na hinding-hindi niya ito bibitawan. Nang tumalikod si Florence at dahan-dahang naglakad palayo sa mansyon, naramdaman ni Jackie ang isang kakaibang gaan sa kanyang puso. Wala nang galit, wala nang pait, tanging kapayapaan na lamang. Agad siyang niyakap ni Gabriel mula sa likuran. Inilapat ang kanyang baba sa balikat ni Jackie. "Ayos ka lang ba?" Bulong nito. "Matagal na akong okay, Gabriel. Tapos ng masakit na nakaraan. Ngayon, handa na akong harapin ang hinaharap kasama ka." Sa gabing yun, habang ang mga bituin ay nagkikislapan sa langit, alam ni Jackie na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa pag-iyak sa dilim, kundi sa paglalakad sa ilalim ng liwanag kasama ang lalaking itinadhana para sa kanya. Ang simbahan ay napuno ng mga puting orchids at mga kandilang nagbibigay ng isang mainit at banal na liwanag. Sa labas, ang mga tao ay nagkakagulo upang masilayan ang tinaguriang kasal ng taon. Ngunit sa loob, ang mga tao ay tahimik at puno ng pagpipitagang habang ang dambana ay naghihintay para sa pag-iisang dibdib ni Gabriel Morales at Jackie De Silva. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, tila tumigil ang paghinga ng lahat. Naroon si Jackie, suot ang isang custom-made na lace gown na binubordahan ng mga kristal na tila mga bituin. Ang kanyang kagandahan ay hindi na lang basta pisikal. Ito ay nanggagaling sa isang pusong malaya
at buo na muli. Sa bawat hakbang niya sa aisle, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa dulo. Kay Gabriel, na dooy hindi mapigilan ang pagtulo ng luha habang nakatingin sa kanyang magiging asawa. Sina Don Manuel at Doña Corazon ay hindi mapigilan ang mapaiyak sa tuwa habang ibinibigay ang kamay ng kanilang anak. Gayon din sina Don Ramon at Doña Sara, na sa wakas ay nakita ang kanilang mailap na anak na lalaki na nahanap na ang kanyang katapat. Ang mga kaibigan ni Gabriel na sina Marco at Lucas ay naroon din, panakanakang nagbubulungan at nagbibiruan pa rin. Pero baka sa kanilang mga mata ang suporta at saya para sa kanilang kaibigan. Ay, Gabriel, take you Jackie to be my wife, to honor and respect you, not as my property, but as my partner and my queen. Pangako ni Gabriel. Ang boses ay nanginginig sa ilalim ng emosyon. Ay, Jackie, take you Gabriel to be my husband, to love you without fear, and to build a future where we are equals in everything. Sagot ni Jackie habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Gabriel. Matapos ang ingranding reception sa Hacienda de Silva na dinaluhan ng mga pinaka-impluwensyang tao sa bansa, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ngunit kabaliktaran sa inaasahan ng marami na magiging isang tipikal na asawa na lamang si Jackie na nasa loob ng bahay, ay nananatili siyang aktibo. Bilang CEO ng kanilang pamilyang korporasyon at tagapabahala ng Hacienda de Silva, mas lalong nagdingning ang galing ni Jackie sa negosyo. Hindi siya pinigilan ni Gabriel. Sa halip, ito pa ang nagsilbing pinakamalakas niyang taga-suporta. Madalas silang magkitang makasama sa boardroom, nagpapalitan ng matatalinong ideya, at minsan ay magkasamang nakasakay sa kabayo habang nililibot ang pinagsanib na malawak na lupain ng Morales at De Silva. You're doing a great job, Mrs. Morales. Biro ni Gabriel isang hapon habang pinapanood si Jackie na nag-o-audit ng mga ulat sa kanilang opisina. Salamat, Mister. Magaling lang talagang inspirasyon ko. Nakangiting sagot ni Jackie. Sa kabila ng kanilang abalang buhay sa negosyo, sinisigurado nilang dalawa na may oras sila para sa isa't isa. Sinusulit nila ang bawat sandali ng kanilang pagsasama habang wala pa silang anak. Naglalakbay sila sa iba't ibang bansa, kumakain sa mga maliliit na kainan sa probinsya, at madalas ay bumabalik sa burol kung saan sila nangako sa isa't isa. Ang dating losyang na asawa na minaliit ng nakaraan ay isa na ngayong makapangyarihan na hindi lang mayaman sa salapi, kundi mayaman sa pagmamahal at respeto. Natutunan ni Jackie na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakukuha sa pagpapakababa at pagpapakapagod ng mag-isa, kundi sa pagpili ng taong handang lumaban kasama mo. Sa ilalim ng malawak na langit, habang magkahawak kamay na pinapanood ang paglubog ng araw, alam nina Jackie at Gabriel na ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa kasal. Ito ay isa lamang simula ng isang walang hanggang pagsasama na binuo mula sa abo ng nakaraan at pinatibay ng apoy ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig nila hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ipinakita ni Jackie na hindi dapat sinusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang panlabas na anyo o sa opinyon ng iba. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nang huhusga. Ito ay nagbibigay respeto at sumusuporta sa iyong paglago. Bukod dito, itinuturo ng kwento ang respeto bilang pundasyon. Ang relasyong walang respeto ay madaling magiba. Ang pagtrato ni Florence kay Jackie bilang basahan ang naging mitsa ng kanilang paghihiwalay, habang ang paghanga ni Gabriel sa talino ni Jackie ang nagpatibay sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sariling kapayapaan upang tuluyang makalaya sa nakaraan. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang pagbangon mula sa pagkakalugmok at pagiging matagumpay sa kabila ng pangmamaliit ng iba. Sa huli, ang kwento ay isang paalala na ang bawat isa ay tila isang diamante. Maaaring matabunan ng dumi o hirap, ngunit sa tamang panahon at sa piling ng tamang tao, muli itong magniningning. At dito na po nagtatapos ang magandang kwento ni Jackie at Gabriel. Kung ikaw si Jackie, mapapatawad mo rin ba ang asawang